Suzuki Hustler RO6A engine, ang bagong nagtitrending naman ngayon. Ayan, naka-projector na yung kanyang headlights. Ayan, makikita natin yung kanyang emblem dito, Hustler. Ayan, so napaka-goods ng unit at may RBS na rin. Napaka-solid mga boss. At ang variant pala ng unit na to is naka all-wheel drive. So sinadya ito ng mga hapon para effective talaga siya sa mga snow at saka mga muddy area. At punta naman tayo dito sa loob. Ayan, makikita nyo mga boss. Maganda talaga ang dashboard ng mga Hustler. Ayan, so meron ng RBS na switch doon. Makikita niyo na meron ding head unit na 7 inches. At ang mga seat cover nito is mga fabric. Ayan, napaka-goods pa rin at napakaluwag ng ating mga space dito. At on natin yung ignition. Ayan, ang daming umiilaw na pera. At may na-review na rin ako mas newer version nito. Maganda na yung kanyang LCD na display dyan sa dashboard. At naka-automatic CVT transmission ito at meron na ring auto idle stop nung in-explain ko nung una. So punta tayo dito sa likuran na part. Ayan, buksan natin at makikita natin mga boss, maluwag naman. At yung year model pala nito mga boss is dito natin makikita sa kanyang seatbelt. Ayan, so 2015 po ang unit na to. Ibig sabihin magti 10 years na ang unit na to, pero napaka-goods pa ng under mga boss. So punta naman tayo dito sa likurang part nito. Ayan, makikita niyo same lang naman dun sa mga bagong Hustler din yung kanyang mga pormahan dito. At naka 4 stars to sa kanyang gas consumption, kaya napaka-goods at napakatipid rin mga boss. Ayan, dito tayo sa part na to. So marami nagtatanong sa atin, ano nga ba ang battery na to? So yan yung battery na lithium ion mga boss, para yan sa idle stop natin, para hindi mapuruhan yung ating main battery natin doon sa harapan. At kung mild hybrid na naman yung unit, ay yan din yung nagsusupply ng kuryente patungo sa alternator para mas magaan yung pag-ikot ng ating makina. At dito mga boss, it is powered by RO6A engine, dual VVT at turbo pala ang unit na to. Ito yung kanyang intercooler radiator or tinatawag sa iba na heat exchanger. At sa mga gasoline engines mga boss, wala talaga yung EGR kapag merong turbo ang unit. So majority yan sa mga gasoline engines talaga. Kasi sa mga non-turbo na version nito is merong EGR or exhaust gas recirculation. At ito yung kanyang main battery at yung ECU. So kaya mas matipid ang mga units na to mga boss dahil naka-transverse engine mounting nito. Ibig sabihin nakatagilid yung makina, kaya direct drive siya, transaxle yung gamit. Dahil kapag mas kaunti yung drivetrain or yung dinadaanan ng power galing sa makina patungo sa drive wheels, ay mas mababawasan yung power loss. Ang mga gulong pala nito mga boss ay R15 at ito yung mga pormahan niya sa brakes, which is the same lang sa mga minivan. Yung suspension niya maganda rin. At dito sa likurang part mga boss, wow, ayan, naka-differential. Bakit kaya? Dahil all-wheel drive ang unit na to. Kaya hindi ka mangangamba sa mga madudulas na daan dito. Ayan, ang brakes na to ay napaka-good talaga sa akin mga boss. Dahil never pa ako naka-experience na tumagas ang ganyang design. Kumbaga hindi siya nagkukurod kaagad. Ayan, tinaas na nga natin yung unit para makita natin yung under chassis parts. Kung paano ginawa ang all-wheel drive nito. Ayan, makikita nyo mga boss, nataas na natin at titignan na natin. At dito sa harapan, ayan, so the same lang naman na nakikita natin sa ibang mga sasakyan. So yung pagkakabit ng all-wheel drive nito, ayan yung kanyang differential dito. Ayan, dito sa kanyang transaxle. Kikita nyo para lang siyang adapter, which is para sa mga manufacturer, madali lang nila gawin ang isang unit na all-wheel drive dahil lang dito. Pero not just Suzuki lang gumagamit ito na paraan mga boss. Ang daming mga units din or mga brand na gumagamit ng ganitong paraan. Kaya good job talaga ang mga manufacturer. At isa pa ang napansin ko dito mga boss sa kanyang drivetrain. Ayan, itong kanyang drive shaft. At dito makikita natin, meron siyang viscous coupling dito. So meron yung laman na oil mga boss para maging smooth yung transition ng power from the engine to the drive wheels. At dahil all-wheel drive ang unit na to, so expected yun na talaga na mas malakas siya ng gas kumpara doon sa front wheel drive lang. Dahil sa tinatawag na powertrain ito. Ayan, napaka-goods ng unit at naka heavy duty rear differential pa. Kaya marami ding nakakagusto sa unit na to dahil sa build niya at sa design. That's it. Huwag kalimutang i-share ang ating mga video. Thanks for watching. God bless a lot. See you at the next video.